Kabago-bago lang napag-usapan si Claudine Barreto dahil sa vlog ni Snooki Serna na siya ay panay ang reklamo na humingi ng second chance. Siya ay dismayado na hindi man lang maalala ang kanyang kontribusyon sa show business. Para sa kanya ay napakadamot ng industriya na magbigay pa ng pangalawang pagkakataon. Matatandaang siya ay isang reyna noon ng ABS-CBN teleserye at muling napatunayan ang kagalingan sa acting sa mga pelikula. Ngunit sa mga nakaraang mga taon hindi man lang napasali kahit na sa MMFF films, hindi gaya ng dati. Bakit nga ba naging madamot ang show business sa kanya? Ito ang mga rason. Matatandaang taong 2008 ay nagkaroon ng teleserye ang isang Claudine sa ABS-CBN na iisa pa lamang na kanyang nakatambal si Gabby Concepcion. Siya naman ay gumanap na Catherine. Kanya ding nakasama sina Angelica Panganiban at Cherry Pie Picache. Gumanap na Scarlett si Angge habang si Cherry Pie ay bilang Isadora. Ayon pa sa scoop, madalas na hindi sumipot si Claudine noon sa taping kaya't kinuna na lang siya ng double. Hindi pa sana magtapos ang teleserye, ngunit dahil minsay hindi siputin, napilitan na lang nilang winakasan. Excited na siya umanong lumipat sa GMA Network sa pag-aakalang siya ay maging reyna doon. Sa interview niya nang napag-usapan ang pagiging unprofessional sa series, kanyang dinipensahan ang sarili na lagi siyang nagkakasakit. Tila ayaw niya umanong makasama sa series sina Angelica Panganiban at Cherry Pie dahil anila ay nilalamon ang kanyang acting skill. Ito ang mga komento na lumabas sa Twitter. Isipin mo, kinalaban mo pa si Angelica Panganiban, pati sarili mong kapatid na si Gretchen, inabandona mo sa magkaribal. Kaya tuloy-tuloy blessings ni Angge after mo lumayas at magpaka manananggal sa GMA. Ang pinaka-issue was mas maraming eksena sina Angelica Panganiban at Cherry Pie kaya ayan si Gaga nag-alsabalutan at hindi nagpakita sa taping. Tapos doon na nag-start yung sinako siya tapos hindi pinapakita mukha niya sa serye. Listening to her, doon mo mas ma-appreciate si Juday kasi iba yung wisdom pag nagsasalita. Hindi naman napagdamutan si Baron Geisler at GM de Guzman ng second chances dahil magaling din naman si Claudine. Ibig sabihin, may mabigat na dahilan kung bakit mailap ang second chances sa kanya. PS, ang second chance ay hindi karapatan, ini-earn iyan. Favorite ko pa naman siya ng ABS dati over Juday. Tapos ginago lang niya ABS, hindi lang second chance binigay sa kanya. Ilang chance na, kaso praning talaga siya. Lahat inaway. Wag nagawa ng movie dyan with Juday. Baka next niya awayin si Juday. Itapon ko lang sa ilog yan. She talks now about second chances. Yet, the first thing she did after a misunderstanding with ABS was to do a surprise transfer to GMA. May kasabihan kasi na, never bite the hands that feed you. As a star magic talent, she was always prioritized over Juday, yet Juday remained loyal. Naalala ko yung chismis na kaya nagkaroon ng time na ginawang goldfish si Marina sa show kasi ayaw niya mag-taping. All the skeletons in the closet came out nang umalis siya sa ABS-CBN. The world was against her for some time. Lumaki ulo niya, nagyabang, then everything cave in. Apart from the transfer, issues that painted her as problematic hurt her chances of regaining her status. Didn't help how her fights with Raymart and her siblings are always publicized. Like they're not even scopes na lumalabas but issues na sila mismo ang publicly nagdi-discuss. Noong 2008 din, naging laman ng balita ang alita ni na Angel Locsin at Claudine. Silang dalawa ay nagkasama umano sa fashion show ng Folded and Hung. Nagalit umano si Claudine nang nalamang naging endorser din si Angel ng brand. Nang sila ay nagkasama sa iisang kwarto, mas lalo umanong nag-uumapaw ang kanyang galit dahil ayaw niyang mag-share ng dressing room. Hindi lang isang beses nangyari ang kanilang alitan. Nang sila ay nagkita sa salon ni Pin Antonio, umiiyak si Angel pabalik. Silang dalawa ay nagkaroon ng komprontasyon.
Naintriga umano si Claudine sa chismis, kaya't walang pagdadalawang isip na natanong si Angel kung totoong umalis siya kay Becky Aguila dahil lumipat na kay Malu Santos, ang managing director ng Star Cinema. Nagtaka si Angel kung kanino niya nalaman ang chika, kaya't kanyang natanong kung sino ang nagpakalat nito. Sinagot umano siya ni Claudine na ang impormasyon ay mula sa kanyang makeup artist. Nang lumabas daw si Claudine para magpahangin ay sinundan siya ni Angel na hindi mapakali dahil sa lumabas na balita. Nilapitan siya ni Angel at nagpaliwanag na hindi totoo ang balitang si Malu Santos na ang kanyang manager. Doon na raw pinagsasalitaan ni Claudine ang aktres ng kung ano-ano at sinabihan pa di umano na hindi siya ang prinsesa ng ABS-CBN kundi si Bea Alonzo. Ayon naman sa isa pang kwento, kaya sinugod ni Angel si Claudine dahil ang pinakabata daw sa Barreto sisters ang kanyang narinig na nagpakalat ng chismis. Of course, sa panahong iyon ay wala pang Julia Barreto at Claudia at si Claudine ang pinakabata sa kanilang Barreto sisters na sina Gretchen, Marjorie at siya. Dinagdagan pa ang issue na kaya daw sunod-sunod ang project ni Angel sa ABS ay dahil hawak siya ng executive ng Kapamilya Network at managing director ng Star Cinema na si Malu Santos. Nakialam naman noon si Gretchen Barreto at kinumpirma totoong may kumprontasyon na nangyayari. Ayon kay Greta, siya ay naawa sa kanyang kapatid na inakusahan ng husto. Itinanggi naman ng team ni Angel noon na may sigawang nangyari. Ngunit piniling manahimik dahil ayaw niyang may kaaway sa showbiz. Noong 2023, naging bulong-bulungan ang pagbabalik kapamilya ni Claudine. Siya ay gaganap sana bilang ina ni Bel Mariano sa Can't Buy Me Love, ngunit hindi niya itinuloy dahil ayaw umanong maging supporting character. Dahil sa kanyang pagbitaw, napilitan ang writers na baguhin ang istorya at ang mga eksenang na-shoot na. Matapos ang ilang buwan ay napabalita ang pagganap ni Claudine bilang Rosario Lorente sa GMA teleseryeng Lovers and Liars. Siya ay isang main cast sa series. Ang Lovers and Liars ay umere ng 2 buwan lamang. Samantalang, umere naman ng 7 buwan ang Can't Buy Me Love at laging laman ng social media na naging dahilan din ng pagsikat ng love team nina Maris Racal at Anthony Jennings. Of course, mas lalo pa ding sumikat ang Don Bell. Nang lumipat si Claudine sa GMA Network at iniwan ang series na iisa pa lamang, sa pag-asang maging reyna sa kabilang network. Imbis na maging lead cast ay naging supporting character na lang sa kapuso series na Iglot sa Twin Hearts at Biritera. Isang GMA teleserye lang na siya ay naging main cast at iyon ay ang 2023 series na Lovers and Liars. Ikaw, anong masasabi mo dito?